Yes mga katambayan, mayong adlaw ka natong tanan. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes mga katambayan, yan usab kita no. Aron tambayan no, ang mga nag-issue. Issue yun no. Hisgotanan din sa to ang palibot no. Especially di lang diri sa more on sa kuan mga katambayan no, di lang more on sa kining kuan Davao City o Davao Region mga igala, but also sa ubang dapit po diri sa tuka sa ubang sa Mindanao no nga asa maabot nato. Anyways mga katambayan no, sa sobrang busy sa ato ang kuan karon no, ato ang mga kapulisan no, kuan ta mga katambayan no, kaning busy kayo ato ang mga otoridad mga katambayan no. Especially diha sa nahitabo karon sa Kingdom of Jesus Christ compound no, kung asa na ay kuan na ay nahitabong pag implement sa warrant of arrest, but again mga katambayan no, luyo sa kuan no, pila ka pulis na diha nga na-deploy no, ang atong Davao City Police Office mga igala no, kuan gyapon no, padayon gyapon sa ilahang mga programa diha sa kuno anti-criminality campaign sa babana, and then kuan ang diha no, kay ang gamay raman ang na-deploy sa Davao City Police Office diha sa kuan maong operasyon no. So ang uban dito man sa laing kuan no, so mo na karon mga katambayan no, gi kuan no, gi kuan gini Ma'am Hazel Tuazon mga katambayan ni Captain Hazel Tuazon no, nga kuan kinahanglan siya tawagan ni kinahanglan magpadayon yun no, kay syempre di laman diha nagpuyo ang kuan no, ang police gyud mga igala, di laman mag-focus yun diha no. Actually napamailain na mga kuan no, ang mga programa nga ginahimo ang ato ang Davao City Police Office. So andito mga igala sa KOJC anang una isang Police Regional Office 11. Ang dire ang Davao City Police Office na to mga igala, padayon gyapon sila silang kuno lahang mandato nga protektahan o ang kuno siguruhon ang seguridad sa mga kuano constituents o mga residente sa Davao City no. Alang sa dugang impormasyon nga angay nato masabtan og may baon mga igala, ato paminawon si Captain Hazel Tuazon ang tigpamaba sa Davao City Police Office. Ang Davao City nga mo napagod gihapon nga peaceful na aside from the incident nga sa kadasa karon sa KOJC based ato ang monitoring sa District Police Station ma'am, nagpadayon gihapon ang ato mga programa mga sa Davao City Police Office despite sa kadasa sa KOJC. And then nakita ba nato sa mga accomplishments sa Davao City Police Office sa transparent na mga daily nag-post sa sa ato ang Facebook page, and then pasalamat pa kanina sa tabang sa community mo, especially from the barangay officials sa paghatag nila og ganang ini-information na makatabang sa ato ang kampanya kontra illegal na droga especially. Nakita nato sa for the month of August, dako ang ato ang accomplishment gihapon for the focus directive sa Davao City Police Office. Inubanan ka na sa kakuliman sa ato ang kapulisan sa operative sa Matag Police Station. So nako kayo ng pasalamat man mo dili kami ana sa ka-apik gihapon sa ato ang kapulisan do multitasking ato ang kapulisan sa Davao City Police Office, wala ta mag-undang pabili sila pa ng ato ang mga programa, especially the focus directives, the Open Dot Studies, ang pag-rescue nato sa mga minors lalo na sa oras sa gabi, and then the night watch patrol, especially yung ato ang revitalized checkpoint man, especially sa ato mga control borders, and then mga itagamay pasensya sa mga control borders nato kung na ay mga malaman para po na sa safety o seguridad sa ato ang syudad lang. Davao City Police Office ma'am is 250. And then, kanang 250 ma'am, naana sa retas tagsa-tagsa ka mga tasking na ay mga hindi personal diha nga na tag 2 hours, so bani sila sa ilang station after sila mag-render 2 hours. And then, napag-iban nga dahil po rin ang oras sa pag-duty ma'am diha sa KOJC. So, ato lang ipaniguro ma'am sa kay murag nag-worry ang uban ma'am no, pag
Davao City ang mga katao diri nga basin nag-focus na lang ta sa nahitabo sa KOJC, pero ato nang ipaniguro man nga ang mga programa nakita man ninyo sa mga accomplishments sa Davao City Police Office, ma'am, nga wala tay undang gihapon sa ato ang mga accomplishment. And then with the statement sa ato ang acting City Director, ma'am, no, Police Colonel Hansen Marantan, na priority nato pagprotekta sa mga tao dito sa siyudad sa Davao, and then to continue with the programs, the plans and programs for the safety and security for the peace and order sa ato sa Davao, ma'am. So 250 saan galing sila, ma'am? From different police stations, ma'am, and then apply from City Mobile Force Company. Okay. Ayun, leader ba nila doon? Si Sambalot? Tama ba ko, ma'am? Yes, ma'am. First and second synopsis is Sir Police Lieutenant Colonel Sambalod, and then Police Lieutenant Colonel Asawin. Napay from synopsis sa mga checkpoints, napay from stations. So, 50, apin na ang CDM. Puna na siya, ma'am. Apo. So, dili pa ng PNP personnel from the Davao City Police Office is giuro tato dito. The Davao City Police Office has have more than 2,000 personnel. Sa checkpoints lang to sila nakasayon ng mga police stations na nakanda ng checkpoint doon sa KOJC. Kung answer, yan ang lahi-lahi. So, dili lang from CDM na PNP personnel. So, napoy from police station. So, nasa tagsa-tagsa ka mga tasking sa ato ang sa may area sa KJC. Yes, sir, for the campaign against illegal drugs, sir, no, nakita nato sa for the month of August ang number of operations conducted, and then compared to sir, last month, so nagbaba ta karon pero nag-continuous gihapon ang atong pagkandak ng bypass operation. So wala tay sir, no, bisan pa sa kabisi karon sa nabo sa KOJC ang ato ang kampanya kontra illegal nga drugs is para yung gihapon, no, dili lang sa akong ginyo, sir, no, dili na balaka ang ato ang makaisa nga dalawa nga dili nato ipadayon ang ato mga programa balikan sa nahitabo ko sa KOJC. Nakita man nato sa mga accomplishment, nag-post na yun ang kada adlaw nga wala gitay undang for the kampanya sa illegal nga drugs. Kaya one of the priorities nato, sir, no, is kaning pag eradicate, no, kung dili man nato mahunang butanan, dili nato managutanan, at least nato mga mugamay, no, ang mga numbers of individuals involved sa illegal drugs. Naman tayo mga dagdag na mga information na nakuha nato from the community that is subject for validation. Muna nakita nato, sir, sa bisan sa nahitabo karon ang tabang nga nakuha nato from the community is wala nag-undang og nagpasalamat ang Davao City Police Office ana ug gina-acknowledge na mo ang tabang from the community kay sa mga accomplishment nato daghan kaayo og na hatag ang community na, sir, despite sa panghitabo karon. So ang pagsalig gihapon sa kaisunan natong Davao sa Davao City Police Office is naparayon gihapon. In relation sa atong deployment sa 250 ka mga personnel from DCPO, paunsa nato gina-uplift or gina-elevate ang ilang moral, ma'am, considering ang atong mga patikos from the public side view. Kada ma'am, sa inyo ha, napatay na intervention or sa pa, ma'am? Yes, sir, part naman gud na sa among trabaho, sir, no. So part na sa among training nga sama sa ingon ani nga panghitabo. Siyempre na may gina-follow nga orders, sir, no, na tayo chain of command, and trabaho lang ni amo, walay personalan, no, walang personalan. So kung na may mga bashers nga makuha ang PNP from the community, amo na ginadawat, sir. And then sa mga PNP personnel nga affected, so ang amo alang paniguro, sir, nga magpabilin lang gud ng ligon. Kaya kung dili may magpabilin nga ligon, sir, sa amo ang trabaho, wala, no, walay dili ta makahata og maayong serbisyo. So ang amo alang, sir, sa PNP from the Davao City Police Office is magpabilin nga ligon para makahatag ni og maayong serbisyo sa katawan. Wala ginaamang focus, sir, despite sa mga bati nga comment, no, nga mahatag sa community, dili tanan, sir, no, nga dili tanang comment sa among gina-post nga bati. So naapoy makapa-uplift sa PNP nato, no, trabaho lang, wala personalan, and padayon ang gid ni, sir, sa among panerbisyo sa katawan, especially diri sa Davao City. So mga katambayan, no, ang pahayag ni Ma'am Hazel Atwazon, no, tuloy-tuloy ang ilang operasyon, no, diha sa ilang anti-criminality campaign o ingon man paghatag og seguridad sa ato ang mga Davaoenyo dinhi sa kuno. So ako mingon na kadaghan na ba aning mga pulis diha sa KOJC, oy ay kabalaka, no, kay PRO 11 na nanguha na sila og lain nga kuan, nanguha na sila og lain
nga pulis no sa laing lugar para lang sa dili lain nga pulis sa lugar. Laing pulis sa laing lugar, no na sa laing pulis sa laing lugar. Oh, tama ba? Oh, lagi. So mo na siya ang gibuhat diha no. Kung matingala mo nga yung anak kadaghan ng pulis karon nga pa sa laing region, ayaw ko ninyong pangutan. Kaya pati ako naglibog pod no. But anyways, mga katambayan, sa itong pagbalik no, I think si Attorney Torion to nagpagawa og screenshot gikan sa kuan no, AFP through Lieutenant Colonel through Colonel De Maala sa kuan sa Philippine Army ba to siya. Louis nga naanday present sa mga kasundaluhan within diha sa compound no or nagalibot-libot dool sa compound sa kuan. Anyways, ato ang kuon ng kuan ninong kuon nato ang pahayag no gikan sa ato ang Eastern Mindanao Command sa atong pagbalik mga. Anyways, mga igada, balik kita man lang sa mga importante pa dumdum ning ato si Diana. Balik kita mga katambayan din sa tuang panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas mga katambayan. Anyways, muna ni no, ato ang unsa ni, ato ang hisgutan no, sa nagapadayon nga kuan gitabunon na to tong bangag. Naabagi bangag. Well, wala pa makakumpirma kung naabagi bangag diha no. Basta daghang nagkalat na video pod no. Pero well, ilahan na ng kuan no. Kung kinsa mong gitong nagkuan din ha, siguro kung may kasuhan ato bangon nila sa korte ang mga katambayan. But anyways, tinita sa kuan no. Katungod na mong gusto ning kalat na kuan gud no nga dunay mga presensya sa kasundaluhan daw after sa kato nahitabo diha sa kuan KOJC. Well, mga katambayan, gikumpirma kana no sa tuang Eastern Mindanao Command pinagi sa ilang tigpamaba nga si si Major Salvacion Evangelista no after atong kuan I think August 25 yun siya dito na ning kuan no dito na ning sulod ang dili para motabang sa pag-implement sa warrant of arrest para lang no ma-ensure no ayang giingon para ma-ensure ang kuan no ang di siya security ang to protect the peace sa ubang palibot dinhi sa Davao region. So mo na ila Davao City mo na nga kuan na siya no naipatrolya sa pipila ka teams sa mga sundalo no para masiguro nga ang kuan dili madamay ang ubang lugar diri sa Davao City. So ang kuan nila is na sila sa outer kuan lang mga igala no outer layer sa maong kung asa man karon nakasentro ang kaning operasyon no. But anyways, mga katambayan no, alang sa dugang impormasyon no nga atong angay mahibaw-an ug masabtan atong paminawon no si kuan East Mincom spokesperson Major Salvacion Evangelista no aron inyohan ning madunggan no. Anyways, paminaw na to. For Eastern Mindanao Command no, ang amo lang isa sa mga i-highlight ma'am aside sa atong support no sa atong PNP for atong pinaka latest incident sa KOJC. Aside from that ma'am, last August 27 is meron naatay tulo ka high-powered firearms na discover or nakuha through an encounter with 28 IB in Agusan, and also ma'am through that na ay 5 nga nag-surrender last August 27. And ako na lang pong lakbitan gamay ma'am no ang participation sa atong kasundaluhan in support sa law enforcement activity no sa atong mga kapulisan. Then again, gusto na lamang iklaro sa tanan na ang inyong kasundaluhan is just doing a security patrol nearby KOJC, and meron din silang relieving. Hindi sila nag-stay on the area and dili sila ang nagabuhat or dili sila ang main effort in the conduct of said activity ma'am sa KOJC. So again, ang atong kasundaluhan naalang din na para mag-maintain og peace and security and also doing security patrols nearby areas of KOJC.
Daghang salamat. Thank you, ma'am. Sige, ato na. Thank you, Ma'am Ruth, no, talking about deployment of your soldiers, no, sa atong KOJC incident, we cannot give you the exact figure, but we have enough if need ng ating mga kapulisan. And as to deployment, ma'am, we are deploying, ma'am, this is a composite, ma'am, no? So, kung may makita natin may ibang uniform, like we have the Air Force and also the Navy, since under siya ang Eastern Mindanao Command, these are composite teams doing 24-hour rotational patrols in the areas of vicinity ng Airport View, Barangay Comunal Katitipan, Davao City. We also have deployment, ma'am, in Barangay Palacan, crossing CP Garcia, and areas, ma'am, in nearby, alongside pala dito sa likod po ng Airport View. And we have also, ma'am, troops, ma'am, no, within or inside Islincom as a standby alert. Again, kasi ma'am, doing sila ng 24-hour rotational. So, pag may magpahinga, meron ding babalik. We also have our K9 units na kasali or prepared for this deployment. How many, ma'am? Sa K9, we have 3 K9 teams providing law enforcement support, no, sa atong mga kapulisan if need lang, on the need basis. Kasi with this operation, ma'am, si EMC or ang inyong AFP is just a support. Again, we are not the main effort of this activity. So kami, we are just doing security patrols and sometimes nag-augment on checkpoint operations. So not exactly doon sa compound. Not exactly, ma'am. Yun yung lagi namin in-emphasize that your AFP is not on the inner, no, or hindi sila yung pumapasok kasi this requires technical skill or kailangan may kakayahan ka to do such thing. But on the part of your military or your AFP, we are just conducting security patrols. And if you're going to ask about how many, again, we have enough if kailangan. And as of now, ma'am, we have standby alerts if need. And also, while we are doing this, no, aside sa request ng ating kapulisan on this matter, we, your AFP, we are on yung namin adherence to HADR or the Humanitarian Assistance and Disaster Response. This incident happened in KOJC is potential siya for humanitarian crisis. So, we, your AFP, as your partner in maintaining the peace and security, nagpe-prepare po tayo kasi ayaw natin na ang incident na ito ay magiging hindrance, no, as to how we perform our respective activities, daily activities. So, again, we are always in support with our PNP and to maipagpatuloy natin ma-maintain ang peace and security dito sa area natin. They're also wearing AFP uniform, ma'am? Yes, ma'am, they are wearing uniform, yun, no, kaya di ito pwede magsulog. I mean, in performing our duty, we have to wear our prescribed uniform. If they're Army, ma'am, naka-Army uniform, even Air Force and Navy, battle dress uniform, and then with a proper name tags and kung ano yung branch of service po namin. At wala po silang baril, no? Ang iba na nagkakandak ng patrols, nearby security doon sa yung sabi nila malapit sa airport, areas Panakan, nato mga kasundaluhan diha. And this is not new kasi dili sa Davao, makita na to even before na mga sundalo na nagpatrol. Mas karon siguro, mas ipangos lang gid nato. Lalo na may incident na nangyari. Kadili, ma'am, lahat sila walang armas? Katong nagpapatrol, man, syempre, kailangan magdala. Pero, ang mo, ma'am, as much as possible, yung mga, hindi ko kasi alam sa police, ma'am, basta sa amin, yung nagaganap ng patrol, merong iba dyan, nagdadala lang short, while they conduct patrols, na malayo sa area ng KOJC. Okay. Again, so we are deploying teams kasi sa So, talking about teams, that's 9-man team, and it's rotational. So, as to figure, I cannot give you the exact, but we have enough again. But as to deployment, sir, team kasi team by team deployment natin. We have 3 teams deployed
na ano sila, rotational ang kanilang deployment. So, okay. Ang importante, hindi sila nagpa-army army o nagsala-sala sa Hindi ma'am, ano, sundalo din sila ma'am, no? Again, and ano din, we are also encouraging our media na partners, friends na you can report no kung natin makita na kasundaluhan at and we find them ano violating ng SOPs or yung mga hindi kaaya-aya, you can report that to us para at least ano na to, no, ato mabadlong and makorek na to, no? Kasi mga tao lang din yun, minsan napapagod. Basta mapicturan sila dito nga naganggaw ba na ba? Nakita na ba nung sa Gabon? Anyway, so again po, very open kami for reports para sa atong mga kasundaluhan. doon sa KOJC. It was last Sunday, sir. Last Sunday. Last Sunday. Yes, yung kung alala natin yung ano. Second day. No, that's not step number 1. Second day. On the Sunday ano na tayo, no? I'll check the calendar. No, ma'am. Kasi 1 week na yun, di ba? Last Sunday, 1 week na yung nangyari sa incident. August 4 man yung nag-serve sa Sunday, August 25. That's Sunday. Basta sir, that Sunday ng 25, August 23. Ano na po yung mga kasundalo natin. We are already declaring a red alert and then in the morning that is Monday, nag-start na po ng security patrol yung mga kasundaluhan natin. Prior from the serving of warrant of arrest last August 24, nag-ano na yung police nag-request na? As to date of request, sir, I don't have specific date, but... prior? No, not the prior. 25 yung Sunday ba? 25 ba yung Sunday? Yes. Sunday, nag-declare na si Isnincom ng red alert status sa lahat ng area of operation si Isnincom. Hanggang kailan po ang wala pa po kami declaration hanggang kailan ng red alert. As long as needed yung ating mga services doon, hindi pa po namin ililift. Until now, naka-red alert pa rin po tayo. sa ating pagpapatuloy in the vicinity of the KOJC, may mga nahuli ba tayo or nakuna ng mga untoward incidents? So far, sir, wala namang reported. And kung if ever meron din, balik tayo sa sinabi ng Hazel, as your support team dyan, we have our PNP naman and we can directly report it to the nearest police station. So, mao to mga katambayan, no? Ang pahayag ni Major Salvacion Evangelista, ang tigpamaba sa Eastern Mindanao Command. So, klaro na siguro to yung giingon, no? O, dili sila makialam sa implementation. It's because kanang implementation diha sa warrant of arrest, it's a law enforcement duty, no? Na dapat police lang or any law enforcement capacity, no? Nga mo enforce o kaning balaod. Enforcement diyan no? Law enforcement mo na capacity, no, or na ay authority na manakop, no. So anyways, mga katambayan, hangtod diha lang sa kita, no, or hangtod diri lang sa tano sa atong panaguban sa tulubalong tambayan sa Radyo Pilipinas. Sa ngalan sa tibok puwersa sa diha sa RP Radyo Pilipinas, na ako inyong nakauban Armando Fenegito. Hangtod sunod pohon, daghang salamat ug mayong adlaw kanatong tanan.